Hello mga ka-fresh! Magandang oras po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa ating channel, Fresh TV. At ngayong oras na ito, isang panibagong kwento ng buhay ang ating bibigyang daan. Sana po ay magustuhan po ninyo. Stay tuned and enjoy. Pero, bago po tayo magpatuloy sa mga bagong salda dyan, huwag mo pong kalimutan ang mag-like, share, and subscribe. Thank you! Ako po si Sandro, 29 years old. Tubong probinsya po ako. Isang maginoo at simpleng lalaki. Walang kaalam-alam pagdating sa mga bagay na hindi ko pa nararanasan. Kaya lang, yung pagiging inosente ko, si Ninang na isang liberated ang nagturo sa akin. Kung bakit ko nasabi to, ganito nag-umpisa ang kwento ng buhay ko. Sandro, siya nga pala, pinapatawag ka ng Ninong Alfredo mo. Magpapatulong daw siya sa pag-ayos ng mga gamit nila. Next week na kasi ang inaasahan nilang pagdating ng asawa niya. Ang gusto daw ng Ninang Amalia mo, maayos at malinis ang bahay. At pati na rin yung mga halaman nila. Alam nilang magaling ka at talagang marunong ka. Kaya sinabi niya sa akin na kailangan niya ng tulong mo. Punta ka na anak. Nakakahiya naman kung maghihintay pa yun ng matagal. Baguhin mo na nga ang ugali mo. Masyado kang mahiyain. Sige na, magbihis ka na at hinihintay ka na ng ninong mo. Ang sabi ng aking ama. Sige po, maliligo lang ako. Ang sagot ko naman. Pagkatapos kong maligo, agad akong nagtungo sa bahay ng ninong ko. Medyo malayo ang bahay nila, kahit na nasa isang barangay lang kami. Kaya ginamit ko na ang motor para mas mabilis akong makarating sa bahay nila. Nung nakarating na nga ako sa bahay ng ninong ko, naratnan ko siyang abalang-abala sa pag-aayos ng mga halaman. Tuwang-tuwa si Ninong nung nakita niya ako dahil may makakasama na siya at may tutulong na sa kanya. Tinatanong niya ako kung pwede daw ba akong mag-stay in sa bahay nila dahil kailangan daw nila ng hardinero at kung marunong daw naman ako sa mga gawaing bahay, mas maganda daw kung magiging houseboy na rin ako. Para sa akin, madali lang ang mga sinabi ng ninong ko dahil sanay na ako sa mga gawaing bahay. At ganun na rin sa pag-aasikaso sa mga halaman. Taong bahay lang kasi ako, kaya alam ko na lahat yung mga gawain sa loob ng bahay. Malaki ang offer ni Ninong na magiging sahod ko, kaya hindi na ako nagdalawang isip na tanggapin ang sinasabi niyang trabaho. Houseboy at hardinero ang magiging trabaho ko sa kanila. At nung naging maayos na ang pag-uusap namin ng ninong ko, kinuha ko na yung mga gamit ko at agad na akong nag-umpisang magtrabaho. Tinanggap ko ng buong puso ang ibinigay nilang trabaho, kaya magaan sa pakiramdam ang magtrabaho. Nag-umpisa lang akong magtrabaho sa bahay ng mga ninang at ninong ko. Hanggang dumating na si Ninang. Yung inaakala kong madali lang ang magtrabaho sa kanila, maling-mali pala ako. Dahil may kakaibang ugali ang asawa ng ninong ko. Isang liberated si Ninang. Yan ang ugali niyang hindi mo makikita pag nasa labas ng bahay. Lumalabas kasi ang pagiging liberated niya
pag nasa loob na ng bahay. Lalong-lalo na kung alam niyang dalawa lang kami sa loob. Todo iwas ako kay Ninang pag dalawa lang kami. Dahil ayaw kong mabigyan kami ng pagkakataon para mag-usap. Lalong-lalo na at alam kong hindi na naibibigay ng ninong ko yung mga pangangailangan niya. May edad na kasi ang ninong ko. 58 years old na siya that time at hindi man lang niya alam ayusin ang sarili niya. Samantalang yung ninang ko, parang anak lang niya. 32 years old lang ito. Sariwang-sariwa pa. Dahil talagang maganda, sexy at maputi. Kahit sinong lalaki ang makakasama nun sa isang bahay, siguradong hindi niya maiiwasan ang ninang kong napaka-liberated. Pero ako, todo iwas talaga ako sa kanya. Lalo na at wala pa akong karanasan pagdating sa babae. Oo, inosente pa ako nun. At yung pag-iwas ko kay Nina, tila ba napansin niya ito. Dahil nung time na dalawa lang kami sa bahay, tinawag niya ako at ang sabi ng ninang ko, Sandro, may napapansin ako sa iyo ang tanong nito. Napapansin? Ano po yun, Ninang? Ang sagot ko naman. Tumingin ka nga sa akin at sagutin mo ako. Bakit mo ako iniiwasan? May problema ba? Mula nung dumating ako, napansin ko nang umiiwas ka na. Sandro, ang sabi ko, tumingin ka. Huwag kang yumuko. Ang sambit nito. Ninang, hindi naman sa iniiwasan kita. Sa katunayan, naiilang ako. Dahil ganyan ka. Hindi kasi ako sanay na kasama ko ang isang babaeng ganyan yung mga damit na sinusuot. Pasensya ka na, Ninang. Mas maganda na yung umiwas na lang ako. Baka kasi hindi ako makapagtimpi. At ano pa ang magagawa ko sa iyo? Ang sagot ko. Ano? Grabe ka naman, Sandro. Yun pala ang dahilan kung bakit mo ako iniiwasan, no? Alam mo, nakakatawa ka. Dahil alam naman natin na sobrang init yung panahon, di ba? Anong gusto mong gawin ko? Balutin ko ang katawan ko. Yung mga damit na sinusuot ko. Sandro, sinusuot din yun ng mga babaeng nakikita mo sa labas. Kaya, normal lang na ganitong damit din ang isusuot ko. Dahil, summer nga, Sandro, ikaw talaga. Ilang buwan na ako dito, nailang ka pa rin. Sanayin mo ng sarili mo. Masanay ka ng ganito ang ninang mo. Tumingin ka nga sa akin, huwag kang mahiya. Tumingin ka sa katawan ko, mula ulo hanggang paa. Ang hindi ko inaasahan na sasabihin ng ninang ko. Sa sinabing yan ng ninang ko, tumingin nga ako sa kanya. Mula sa mukha nito, bumaba ang mga mata ko. At bigla akong natigilan nung nakita ko ang kaseksihan nito. Hindi na ako makagalaw at mas lalong hindi ko na maalis ang mga mata ko doon. Nung natigilan ako sa harapan ng ninang ko, tila pa napansin niya ito. Lumapit siya sa akin at inumpisahan na niya akong akitin. Sinasagi niya ang katawan ko. Ninang, anong ginagawa mo? Baka mamaya, biglang dumating ang asawa mo, ang sabi ko. Sandro, manhid ka ba? Or baka naman bakla ka? Alam mo na ang nangyayari sa amin ng ninong mo. Marami na siyang pagkukulang, Sandro. Pwede bang ikaw ang pumuno? Matanda ng asawa ko. Hindi na rin kayang ibigay ang responsibilidad niya
bilang asawa ko. Wala na rin akong gana pa sa kanya. Tingnan mo siya ngayon, hindi man lang marunong mag-ayos ng sarili. Ang wika nito. Ninang, maling-mali ito. Ayaw kong magkasala. Kung gusto mong gumawa ng hindi maganda, pwede kang maghanap ng iba. Huwag ako. Pasensya ka na, Ninang. Ang sagot ko. Alam mo, Sandro, sa lahat ng ayaw ko, yung tinatanggihan ako. Lumalabas kasi ang pagiging desperada ko. Kapag ganyan ka na, tumatanggi ka. Sige na. Ang gusto kong gawin mo ngayon, pumasok ka sa bakanteng kwarto. Susunod ako doon. May kukunin lang ako sa kusina. Ang sambit ng ninang ko. At dahil sa kagustuhan kong hindi na magalit ang ninang ko, sinunod ko na lang ang gusto niya. Pumunta na nga ako sa bakanteng kwarto at doon ko siya hinintay. Pagkalipas ng ilang saglit, pumasok na ang ninang kong liberated at may dalang alak. Ibinigay niya sa akin ang baso, sabay sabing, uminom ka muna para maalis yung hiya mo. Kinuha ko ang basong may laman na alak at agad kong ininom yun. Yung isang beses na tagay ko, nasundan pa yun ng ilang ulit. Hanggang sa nakalimutan kong asawa ni Ninong ang kasama ko sa kwarto. Pareho na kaming nakainom that time at talagang tinamaan na kami ng alak. Tama nga ang sinabi ng ninang ko. Malaking tulong yung alak na yun. Dahil nung umiepekto na ang alak sa aking katawan, dito na natanggal ang aking hiya. Nakatayo ang ninang ko noon. Habang nakatayo sa bintana, lumapit ako sa kanya at tumayo ako sa kanyang likuran. Niyapos ko siya ng napakahigpit. At habang nasa ganon ang aming posisyon, nung biglang tumunog ang cellphone niya sa ibabaw ng lamesa. Nagulat kaming pareho nung tumunog ang cellphone na yon. Agad kaming naghiwalay at sinagot ni Ninang ang tawag. Si Ninong pala ang tumatawag at nasa labas na siya ng bahay. Nakalak kasi ang pintuan kaya niya sinabi kay Ninang na tawagin daw niya ako para buksan ko yun. Nung dumating ang ninong ko, agad na akong lumabas mula sa bakanteng kwarto at binuksan ko na ang main door. Nung nabuksan ko na ang pintuan na yon, nakita kong nakatayo ang ninong ko. Halatang lasing na lasing ito. Agad ko siyang inalalayan. Nung nakita at naamoy kong amoy alak nga siya, pumasok kami sa kwarto nilang mag-asawa. Pinahiga ko siya sa kama. Tinatanong niya si Ninang. Pero sumenyas ang ninang ko. Huwag ko na raw pansinin dahil hahaba lang ang pag-uusap namin kapag sagutin ko pa siya. Pinagmasdan ko ang ninong kong nakahiga sa kama. At pagkalipas lang ng ilang saglit, tulog na ito. Lumingon ako kay Ninang nung tulog ng asawa niya at nakita kong ngumiti siya at pasimpleng kinagat niya ang labi niya. Sabay sabing, ang ganda naman itong pagkakataon na to. Timing na timing talaga. Tara na, Sandro, ituloy na natin. Ang sabi ng ninang ko. Sabay na nga kaming lumabas sa kwarto nilang mag-asawa. At sabay din kaming pumasok sa bakanteng kwarto. Pagpasok pa lang namin sa bakanteng kwarto, agad na naming ginawa ang hindi dapat gawin. Nakakatakot ang ginagawa namin noon. Kaya lang, hindi naman namin kayang pigilan pa ang nagliliyab naming pakiramdam. Yun ang unang beses na makipaglaro ako ng apoy. At si Ninang ang nakauna. At siya na rin yung nagturo sa akin
para matapos kaming dalawa. Yung unang beses na may mangyari sa aming pagitan, nasundan pa yun ng paulit-ulit. Kung wala ang ninong ko, ako ang pasimpleng pumapasok sa palasyo ng ninang ko. Nung una, akala ko magiging maayos ang lahat. At ang akala ko, magtatagal kami. Kaya lang, ang ninang ko, dahil liberated ito, mahilig siya sa buhay sa labas. Mahilig siyang lumabas sa gabi. At dahil gabi-gabi itong lumalabas, may nakilala siyang kagaya din niya. Isang lalaking pinagkaitan din ng pagmamahal. Nung nakilala niya ang lalaking ito, naging malamig na siya sa akin. Hanggang sa tuluyan na niya akong iniwasan. Hindi ko na ipinagsiksikan ang sarili ko. Nung ramdam kong nagbago na siya. Nasasaktan ako sa mga pinaparamdam at pinapakita ni Ninang. Kaya, nagpasya akong umalis na lang sa bahay nila. Sa ngayon, muling nagpaparamdam na naman ang ninang ko. Pero, hindi ko na siya pinapansin. Dahil, ginagawa lang niya akong panakip butas. Ang balitang nakarating sa akin, wala na sila sa lalaking naging dahilan kung bakit siya noon nanlamig. Hindi ko nahahayaan na muling magkasala pang muli. Lalo na at alam kong hindi marunong makontento ang ninang kong napaka-liberated. Mas gusto kong ayusin na lang ang buhay ko kaysa naman makipaglandian na naman ako sa babaeng nagturo sa akin kung paano makipaglaro sa bawal na pag-ibig. Tama na yung minsan na magkasala dahil alam kong sa umpisa lang magiging okay ang lahat. Dahil naniniwala ako sa kasabihan na yung mga kabit, panagip butas lang yung mga yan. At walang forever. Dahil sa huli, dun pa rin sila sa original nilang mga asawa. Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Sandro. At yan po, mga ka-fresh, ang kwento ng buhay mula kay Sandro. Sana po ay nagustuhan po ninyo. Hanggang sa muli. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagkikinig. God bless us all!